San Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos noon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa awahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos noon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ulan niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate ug sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mointra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi o gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Hilongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan o gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan o dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrectos o subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit, bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan, sa kalit lang, mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang o
mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nambugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kun hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaa nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebelde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin
sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Konsepsyon sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, usa ka adlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matud pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagpangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko. Kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikano nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sod sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion
ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa katibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon. Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Silvia Aquino Street sa eskina sa Calgicanonay. O ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato usok init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz
sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapat gawanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauwawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar.
Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa. Naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Ado na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsang okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang tukma nga tak na sa 93.5 Marion FM. Alas 9:57. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati. Mga higala, kumusta og maadtong good morning na po, Dilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain ako sa natong panag-uban sa Tulumanon, Mahal ko ang inyong Tulumanon,
Hilungos na lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibuk-an nga puwersa sa 93.5 Margon FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihon-hunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mapasigan ko kung hihilongos mo. Sangan ang sabsatong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos mo. Sa gihapon, Ikaw ang kinibos galagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo niya tantong bungoton na si Montira Cubio. Makigdoyog ngayon pinanggahang ito tagarong untop alas 11 ang takna ni Ining Kabuntagon. inspirasyon. Kabuntagon kay sulang ng Lungoston Ining adlaw mga higala nga Birnis. Pista opisyal. What can you say? Holiday! Adlawng Bernes kay saulan ko pizza 12 na ay sa buwan mga sa Hunyo toy 2026. Holiday kay saulan ko Independence Day. Mama ilang ingon nga Independence Day kuno karon. Mama ilang ingon. Mabutay lang mamahayag, no? Nga Independence Day kuno karon. Moingon lang akong kuno sa mga kuan ba? Nagtamod ining Independence Day pasaylo ako ha. Nga moingon lang akong kuno. Kay matod palagi ni Sir John Ong. Oy, good morning niyo na Sir John Ong. Doon naman ko'y resibo manghigalag nahalin taan ang adlaw. Ha? Gilat lang kutos mga Amerikano. Ha? Gilat ta oy. Ang si Aguinaldo po nagpatunto. Ang deklaran sa mga ilang Independence Day. Dito sa Kawit, Cavite, mao man na. Mao man na. Ang iya mga igalang pag kini ang warawara sa bandila sa Pilipinas nyatong Hunyo 12, 1898. Daghamang naminaw na to ron, bintaha gamay. Ha? Naman sila sa to. Giwarawara ni Aguinaldo nyatong 1898 dito sa Eja mga higalang balkon silang bay sa Kawit, Cavite. Kay lagi ko no matod pa mga higala Independence Day. Doon natin kaugalingnan, kagawasan. Dili na ba na kagawasan ha? Kaugalingnan, independent good. Kay kagawasan, freedom. Freedom Day na. Independence man, kaugalingnan. Nga sa ato pa, wa ta magsalig ni bisan kinsa. Wa magsalig ang naso sa Pilipinas sa bisan kinsa mga higala nga foreign power. Mo na being an independent. Pero tinuod ba yun? Ha? Tinuod ba yun? Sir Norman Floriles, tinuod yun? Naegon? Naegon? Have we become independent since then? Ha? Or dependent gihapon ta mga higala dito sa Amerika? Hilungos atong lungsod. Suma! Ang resibo nga akong gingon diya. Treaty of Paris. Hilungos atong lungsod.
atong lalison kini? Ha? Ato ning lalison? Treaty of Paris nag-ingon nga ang Espanya ni baligya sa mga isla sa Pilipinas ngadto sa Estados Unidos sa kantidad nga 20 milyones dolyares ni adtong Hunyo 12, 1898. Unsang atong gitawag kana independence? Ha? Ato lang independent. Adlaw lagi sa pagkahalin. On that day we were sold. Be, ang ibaligya ka na independent, ka. Una lang kayo mag-ong tag-iya. Hilungos atong lungsod. Eh? O ibaligya ka. Oh, example. Dehe ang kabo gamay, gamay kabo. Oh, kabo ni, ha? Aho ni karon. Oo. Aho ni ibaligya nga itong Sir Norman Florilis. Sa kantidad niya 20 milyones dolyares. Ha? Aho ni ibaligya nga ito ni Sir Norman Florilis sa kantidad niya 20 milyones dolyares. Karon kinabaligya man aho naman na. Dili na. Kang Sir Norman na akong gamay kamo. Ang pangutana, ang kamo, wa ba siya tag-iya? Na independent man kamo? Wa. Nabalhin lang og laing mga kamot. Hilungos atong lungsod. Maula diha sa human. Si Aguinaldo nga giulog-ulugan sa mga Amerikano. Oo. Kini is kind of rebellious ha, but this is the truth. No? Mamo ko rin kamatuoran. Nga naggubat-gubat kunuhay ang mga Amerikano o mga katsila sa paggubat nila mga ila dito sa Intramuros. Hinunua nga nang luod gani ang mga katipuniro. Kay unas tanan pag-abot sa mga Amerikano nga mas moderno mga ilang mga hinagiban, mas moderno ilang mga barko kaysa mga galyon sa mga katsila nga mga kahoy pa. Oh. Nalipay ang mga Pilipino kay ni ay mutabang nila. Apan sa kasabutan sa Espanyol mga igala o sa Amerika, matod pa sa mga katsila nga dili sila makaako pakatubang sa tibok kalibutan nga mapildi lamang sila sa mga nitibong mga Pilipino, sa mga Indio. Di sila makaako pakatubang, wa sila naong ikatubang sa mga international community. Mao nga sa ilang kasabutan sa Treaty of Paris, kamoy mo pildi na mo mga Amerikano. Hilungos atong lungsod. Kamoy mo pildi na mo. Tinuod. Mapildi man sud mi ining mga ko, gamay na malamang mi. Oh, unsa amo mga gamit diri wa na mga iro. Ang nahibilin ng mga opisyal, labaw pa nguhay mga iro. Oh. These are documents ha? Documented ni. Nga nakiksabot ang mga katsila ngadto sa mga Amerikano kay wa sila dagway ngay katubang sa kalibutan kung pildihon sila sa mga Indio. Meaning ang mga nitibong mga Pilipino. Nakiksabot sila nga mag-gubat lamang tas Intramuros. And true enough, nisugot mga gala ang mga Amerikano sa ilang paglanding dito sa Manila, sa ilang mga barko, ilang gibombahan ang Intramuros. Oh. Karon, ilan na may ilang sulungon ang Intramuros. Apan ilang giingnan ang mga Pilipino mga sundao, steady ka lang ayaw luhag. Kaya na mo niting. Nating, steady lang mo diha. Adaw nagluhag, diha na mo. Kaya ka doon na mo. Kami may mo pitol ining mga katsila. Wa pasudla sa Intramuros ang mga Pilipinhon nga mga sundao.
Wa sila pasudlas Intramuros. Nagbuto-buto tinuod sa Intramuros. Natinga na lamang tao lang mga sundalo Pilipino. Sige nagbuto-buto. Ang uban nga mga wild cards o gusto lang maapil. Pero di pwede. Di sila makasunod sa Intramuros. Paghuman pa niya to, naninggit mga higala ang mga Amerikano o ipagakmak sila, napildi na ang Espanya. Hilungos atong lungsod. Napildi na ang Espanya. Pagkahuman, ang ilang mga dinakpan, ilang gipasakay mga higala sa galyon o gipalayas nilang makasila sa Pilipinas. O tuod man, sa dihang gitugutan ng makasud mga higala ang mga Pilipino sa Intramuros, uway bisag usap patay. Aray! Mauro to mga gubat nga, binutuhay sakto, kanyon diri, replay dito. Binutuhay sakto. Pero, pag ando pa, mauro to iperting gubatang way patay. Way patay. Gipanglakdusan ra ka sila o gipauli ka sila ha. Og ang mga Amerikano na maoy ni baos mga galapagunit sa pangagamhanan sa Pilipinas. Ang kadtong nga Aguinaldo was an underground government. Hilungos atong lungsod. Wa man katutugod gi-recognize nga gobyerno. Ang gi-recognize mga galang gobyerno sa Pilipinas sa mga Amerikano was the Commonwealth. Ang Commonwealth government kadto na gi-recognize sa mga Amerikano. But on 1901, since 1898, nga sa 1901, wa gi-recognize sa mga Amerikano ang pagamhanan sa mga Pilipino. Mao na'y klarong istorya? Mao na'y klarong istorya? Resibo mo ni. Di mo kita po lagi, oy. 1898. Ginugangan pa kayo ng mga gela. Di pa ilaing yung treaty. Nakalimot ko sa treaty ha. Ginugangan pa kayo nagbayad sa Amerika ang mga kasila kay wa maapil pagkahalin ang Spratris mauna. The Treaty of Washington din, nakalimot ko sa Lua. Hilungos atong The lungsod. Treaty of Washington, hingbalik dito mga katsila, nagkipinirmahay sa Treaty of Washington, kay naapil silang mapa, kining Scarborough Shoal, Kalayaan Group of Islands, kini bang atong gisamukan karon mga kaigas China, kana, West Philippine Sea, wa na maapil budget sa mga Amerikano na yan to. Maunang dunay subsequent treaty nga naapil na sila sa Philippine Islands, kini ang Kalayaan Group of Islands, Scarborough Shoal, o uban pa nga mga bato-bato diha mga higala sa West Philippine Sea. Nga kabahin na sa gidugang nga bayad sa Treaty of Washington. Naanay mga kamatuuran. Mga pakitaan din so. I-google, Treaty of Washington. Additional payment mga higala ngadto sa Espanya for the Crown of Spain. Kay aron niya ilan yung ikumpleto pag kini ang tugyan ang tibuok mga isla mga higala sa Pilipinas. Question. Are we really that independent? Hilungos atong lungsod. Doon na may balor mahilang pag-wara-wara ni sa luak, this is kind of rebellious, but let us stick to the truth about history. Ang pag-wara-wara mga Aguinaldo, mga higala sa bandila sa Pilipinas, doon na may balor? Doon na ba? Nga wa man to mga higala i-recognize, and in fact, ang nagunit mga higala sa magamanan, ang nagbuot sa pagmando sa tanan, ang mga Amerikano. Hilungos atong lungsod. Si Commodore George Dewey. Nani, gidakop pa sa Aguinaldo dito sa Hong Kong. Nani, presidente dak mo mga Amerikano. Okay?
O guwapan sa isipa mga higala nga o giisip ang kasusangan sa may lehitimo nga presidente sa Pilipinas. Ngano kabot ni Aguinaldo sa Hong Kong ginakopan siya? Ader. Amerikano ta mo kinahalin man ta. Hindi pwede rin grabe oy. Ano lang yan, pila-pila susunod mga nagong tao. Tiyo, pamina ko lang natin. Hingbayli naman yung uwak. Uy, pista ros uwak, tiyo. Pista ros uwak. Adios. Lipat ay ni. Mura di ay, o sa Ma'am Alma na to ha. Mura di ay sa Senado, nagboto-boto, walay nangaigo ang boto, maoy ilang kontra. O ilang rang gi-replay. Ilang rang gi-replay. Matod pang Sir Norman Brodenis, magdatag ka bubuds. Dag ka bu. Mauna diya. Mauna yung mga yala ang hubo ba nga kamatuuran? Wa ni masabot nga Amerikano na ta. Wa mo kasabot nga Amerikano na ta kay kuan man. Sumagod sa diyang sakop tas Espanya. Nahimo dito mga Espanyol. Mga Espanyol. Koloni man ta, koloni. Koloni. Abis piras pa ni Aaron. All roads lead to uwak ni ay. All roads lead to uwak. Kay kuan man. Uy, diha na mas Digito Ragsoy. Diha si Digito Ragsoy. Nyatong sa taon lawa. Gahapon, ano nang gabi gitsakan ko ni Digito Ragsoy nga arita ni Sir. Kay ato magsadyo artista. Wa ko basa. Dabaw po ko. Unsa nay? Nanti Aquino, mao di ay nga mistisihon ta. Inggara lang po mo. Abi kay gibalik sa Amerikano, nahimo ta mga Amerikano po. Wa ko na matulong na enjoy. Wa na matulong na enjoy, inggara lang po mo. And since then mga igala nga tinod nakigubat sa mga Amerikano, apan ang atong pakigubat sa mga Amerikano, wa gyud ta mga higalay maisip nga kanabang klaro nga victory. Ngano man tungod nagis ka inferior sa ato mga higalang mga teknik, sa ka inferior sa atong mga kini ang hinagiban sumagod. Base sa record sa US Army Archive, katong gipadaan ni Sir John Ong na ang dokumento, wala akong basa ni uban. Ang ilang nasakmit nga mga armas o uban pa mga hinagiban, dihay 2,000 ka mga tao, 200 ka mga tao, ilan na nakpan? Captured, 200 ka mga tao captured. Sa tama, dinakpan. Ang ilang na embargo nga mga hinagiban, 3 ka replay og mga sundang Hilumos atong lungsod. mudaog ka na kontra machine gun. Mudaog ka sa 200 ka tao, 3 ra ka replay. Tulo 200 sila ka buok. Tulo kabuok ilang rifle. Huwag ka na siguro ang taglima na mo'y bala ka na usaan to. Bikin sira ka mututanat. Tulo ka mong ilang rifle. Ang kasagaran ng ilang gimanghuptan, mga sundang o mga guna, mga farm implements.
Oh. Suwa kita nag-anan. In fact, gitunol na lamang sa Amerika, nga rin sa Pilipinas, ang iyang kagawasan mo, na klaro kagawasan, gibuhian na lamang ta ba? Gibuhian na lamang ta. Oo. Nyatong 19, humanas gubat. 48. Oo. Gibuhi. Kay ganyan to, sultihan na mo, sa guwa pa ko niyan to. Atol sa Commonwealth, mo na ilang gitawag sa unang peace time. Atol sa Commonwealth, kaduha magbayang ang Pilipinas. Kaduha magbayang. Ang munganta sila og Land of the Morning. Og ikaduha na ang lupang hinirang bayang magiliw. Kaduha sila mag-flag racing sa usak adlaw. Magsunod. Oh, magsunod. Tepa, day pangutana. Nganong sundang man ang hinagiban sa mga Pilipino nga Pilipino man kaha ang nakaimbento sa Armalite, si Armando Flores. Kada kong binuang, wa pa mas Armando Flores niyan to. Dili si Armando Flores, oy. Armando Liti. Mao nang Armalite. Ang si Japo, manis ka, Ma'am Cordero ni si Japo. Armando Liti. Kana si Flores, when imbento Floresin. Ikaw do, kuwang ka history do, ha? Tampan ka rin. Armando Liti. Mo sa nang Armalite. Pero wa na dili na sa late 60s. Oh, hinggawas ni mga modern nga mga kini mga demagasin nga mga armas. Kuha naman eh. Dili naman ni sa Vietnam War. Diba, Ilail, Sereni Idos. Ang Balangiga Masakir. Kato, it is well-planned. Well-planned to sila. Kay, kuha man to, it was a treacherous act. Ambush mo to. Nga, nagkakonsabo ang tanan nga mga kuan, ang tanan nga mga residente sa Balangiga, lungsod ni sa Samar, nga, it was a normal Sunday morning, nga wa gyud magsuspitsa ang mga Amerikano nga ang iya tanang pataos malibot nagkaihiusan na nga pangihawon sila sa 200 ka mga Amerikano murag 15 na himiling buhi ang uban samaran pa nakalimot ko sa itong figure ha basta mga inana ang ilang mga hinagiban pagbagting dadayon sa kampana sa Balangiga. Mao to ilang gigamit nga signal ba nga moatake na ta. Kay ilan man akong sabo ang gibon ang pare niya to, ang padrikura sa Balangiga. Pagbagting sa kampana, nagtuura ang mga Amerikano og hingrimati na. Kay Domingo man lang ito. Kanang Domingo, ting simba man na. Normal naman na sa mga Pilipino kadto nga ato sunod sa mga kasila nga Madomingo ka na, daghang misa. Aron nga daghang pong halad. Karon pagbagting nas kampana, hingrimati na. Ang mga Amerikano to nangapi pa. Kay para lagi nila ito si normal Sunday morning. Pag ando pa, tigbas dayon mga igala sa mayor ba ka to? Mayor mga igala sa kapitan, gikatawan kapitan, pero mayor na ang ranggo karon, no? Ang kapitan mismo sa Balangiga maoy unang nitigba sa commander mga igala sa mga Amerikano. Onda ilang yung pustihan na daan ang tanan nga mga trinchira, trench mo niya to. Ang tanan nga mga trinchira sa mga Amerikano na nagpusti daan, gipang tuli nila otro ang mga Amerikano. Ang nangatug pa sa ilang mga quarters, mao'y nakalingkawas. Mao'y nakalingkawas ang mga nangatug pa kay
nagbuto-buto naman. Oh. Diyan na may ubang Amerikano nakalinggat. So, nagbuto-buto na. Gamay rin namatay sa mga waray niya to sa taga-Balangiga. Oh. Kaya gipakalitan lang ilang atake ang mga Amerikano. Ang mga ligoy nga mga sundao Amerikano nakatuog pa, amo nakalingkawas. Di niya tinuod ng kuan, karana ang early bird catches the early worm. Kaya ang sandong ng mata, nagkapi-kapi, mo may natulig otro. So ang mga wapa manggawas sa mga quarters, mao mga galay, nakig binugnoay, ang uban nakig wrestling pa. O sa mao'y naka-iskapo, gamay na sila, handful na lamang. No, matod pa sa description. Ito sa handful mga gala American officers ang nakalingkawas, hingdagan nga to sa kini ang kalibunan. Unja, pagkahibaw ini sa commander sa Leyte, sa mga Amerikano, ang ilang strategy is scorched to the ground. Maotong giatake sa mga Amerikano pagbalik ang Balangiga, gimasakir ang tibuok populasyon sa Balangiga. Gani nagatubang patog war crimes, no? Ang commander, ang kiniang Lieutenant Colonel man to, nakalimot ko, silo ako. No, nakalimot ko, Lieutenant Colonel to. Duha sila kabuok, nagatubang og kiniang charges sa korte. War crime. Gi-court martial. So, mo to. Pero kung makigubat ka, direkta ka kanang gubat, wa tayo nadagan, oy. Wa. Mao lagi na, gitunol sa mga Amerikano ang katong gibuhian na lamang tayo mga piso pang ginural. Nga, sige, pang lakaw na mo, mga piso. Kaya wa tayo nag-anan lagi. Wa tayo nag-anan. Wa tayo nahimong nag-anan. Bisan gani si Kapitan Kikoy, gipatay mga sa mga Amerikano. Si Kapitan Icto Bilbar, lupig ang ilang puwersa. Pag human ato, wa na mga ilang record o kinsa pa ni sukol sa mga Amerikano din sa Ilongos. Kay right after Kapitan Kikoy and Kapitan Icto Bilbar, wa na may napatik nga dunay strong resistance ang Ilongos. Wa din napatik. Bugtong si Kapitan Kikoy lamang o si Kapitan Icto Bilbar ang mugna mga gala og record sa sa US Army nga dunay strong resistance ang Hilongos at the time. The rest yan na wa na, duko na lamang ta. Kaya wa na may leader pod, wa na may nibarog. Wa na may nibarog. Ang record nga nagpamatuod nga dunay strong resistance is kato lagi nakanawat og mga og sa ato pa na medalyang magiting ba? Kanang sugatang magiting. Medalya ng sugatang magiting. Wounded in action. Silver Star. Ang gibang award mga galagatos mga sundao Amerikano nga na sugamak sa gubat din Silongos because it was recorded nga ang kini ang Battle of Hilongos May tanawon ha agahong kuan diri ahong tanawon diri hong gamayng librito. Di man ni mao. Abilino bisas kuing ko man di wala ni mao. May 6. May 6. Battle of Hilongos Leyte. Colonel Arthur Murray, mo'y commanding officer.
Onda nakadawat mga gala og mga award. No? William George Sturgeon. Atol sa Battle of Hilongos, May 6, US Navy, nakadawat mga gala og citation, heroism and gallantry under fire of the enemy at Hilongos, Philippine Island. Sa ato pa, doon na mga higalay, strong resistance sa Hilongos. Doon na insurrection, mama na ibutang na rin William Palmer Maclay. Ang iyang rango, private. Ang iyang na hiagoman nga nakaangkon sa mga samad. Citation. Charge and occupied bastion, saving the life of an officer in a hand-to-hand combat. Nakikinigbasay pa din ito, hana? May 6, 1900. Hilongos, Leyte, Philippine Islands. Philippine Insurrection. Nahipatik ta sa record mga galas mga Amerikano. Nga sa ito pa, nisukol tas mga Amerikano. May laing mga lugar mga galas. Pinarami ka mga lugar ang kiniang na hipatik mga galas ilang kasaysayan nga doon na strong resistance. Gawa sa NCR, gawa sa mga galas sa mga lugar dito sa Luzon. Sa the rest of the Philippines, except kini ang Kananga, mga lungsod sa Waray. Usa na ni Balangiga. Nga nakapukan mahilag mga Amerikanong sundao. Gilongos. May insurrections ba to? Hindang sa mo, hindang, insurrection. Di ay pangutana. Bida po din pangutana. Naba diha sa imong librito. Boards, naba diha sa imong librito. Ang pagkasukamod ni Bato. Nagpagkauwa wala mo na yung idol TV oy. Ingon ag dakoy na istorya ba nga kini bang Amerikanhon ba? Amerikano ba? Maton ni ja. Mao na produkto sa inyong Philippine Military Academy. Mao ba kung na produkto sa Philippine Military Academy? Because ini man ko mga institusyon West Point, PMA, giumol ang matag kaditi niini sa pagkaisog, dignidad, o kini ang honor. Honor. Wa po lagi honor ni Bato. Class goat mong tingalin ni. Doon ako. Doon ako class goat ni. O sa ng class goat? Kana bang padung mo balik pero gisalbar na lang sa classmate. Padung balik ba? Hagbong. Ang kining isa, kuhan ramang ko isa, no? Raw rage. Raw rage. O sa to pitsaha, Mayo 11. O sa to pitsaha mo sa librito, Mayo 11. Dool-dool sa Mayo 6. Battle of Hilongos. Agad tuwa mo ni dyan, run for the Senate. Giumol na yung mga tawanan sa pagka-gentleman. Doon na'y dignidad. O doon na'y kaisog.
Sa panggubatan, sakto to isang gibuhat, mudagan ka, run for your life, no? And fight for another day. Wa naman sa panggubatan. We are talking now about accountability. Hilungos atong lungsod. Di naman ni panggubatan. Giumol ni sila to have a dignity. Kay bantay mo ang mga Hapon o mapildi sila. O sa panahon may si Kadong Gumas kalibutan, pila ka mga opisyal sa Hapon ang nagharakiri. Kanang harakiri, siya may maunay dunggab sa kagulingon. Maghikog sila ba? Gumikan sa ilang dakong kaawaw. Dignidad may atong gisgutan din dignidad. Si Biason day, astig man, pero class goat man to. Maunay dakong diferensya nilang Biason o di Bato. Sirinido, sir, maunay dakong diferensya nilang Bato o ni Biason. Because former General Biason, former Senator, doon naman sa'y namilin-milin nga dignidad sa kukulingon. Hilungos atong lungsod. Si Bato, wa na labi sa gamayng decency. Decency sa isang kaugalingon. Wa! Mismo sa kaugalingon, wa na si kauwaw. Wa kauwaw. Baga mo lagi lips ni upawan ha? Baga lips. Suma, pagka-presong jinggoy, gipanungdungugan sa Bato, oy! Gipanungdungugan agoy iro nga Bato, ha? Ikaw jinggoy pagka-preso niya, di ko mo dawat sa akong sweldo, di samas uban dia. Ha? Di ko mo tago sa Senado, di samas uban dia. Kukunin mo na. Pero lipat ha. Natuotag, tinaron to ka jinggoy. Kinuanggol man to. Ha? Aron kunuhay ba? Nindot sa paminaon. No. Natural, makadawat rin kay sweldo nga automatic mga suspenso. Ha? Naapa na kay madawat jinggod sa kagasuhol nga wa naman kay suspendido ka naman. Hilungos atong lungsod. Di ko mo dawat sa sweldo, natural. Kay wa magasuh kay madawat po. Marosip. Di ko mo tago sa Senado, natural. Di ka katago sa Senado kay why balaod nga na mo kay imong kaso plunder. Life imprisonment. Ang maprotektahan sa Senado katurang mga krimen nga ubos sa unom katuig ang silot. Agi mo, plunder naman po. Tripit naman gani. Pero kaya tapusan ng tungab mikropono, gipanunungugan agway iro nga bato, wag boy kaawaw ang bagang upaw. Uy! Ha? Kining upawan ni wag boy kaawaw. Wa naman bisag gamay nga dignidad nga nahibilin sa isang lawas. Ang nagpabili ni ano? Ang isa ng sulamang katalaw. Oh! Kay kinsa may gibang dakop pangaygala nga mga senador. Oh. Pareho man to sila, Trillanes. Oh. O sa Trillanes? O ka to nakita dito? Niatubang siya. Niatubang sa mga tao nga dakop ni siya. Ang ba to? Nagkasukamod-sukamod. Masa magkamo mo? Mister ba ni Bato ang naumagad sa taga-Atabay?
O mo labot og classmate sila sir. O si Bato, di man ang classmate ni Bato atong isgutan, si Bato man. Nagkamumo-mo sa hagdanan, oy. Nagkamumo-mo. He is not man enough to face the charges. Di na lamang ta maglalis niya na kana karon kay wa na sa mutungha. Nagpasabot mga igala nga valid lagi ang warrant. Kini man kong tinunto pong Alan Peter, kini may nagdastigaw po lagi ning kalibutan ha. Kini man ko sa Alan Peter may nagdastigaw ning kalibutan mo nang dagubot. Ha? Matod pang Bongbong Marcos karon o? Ha? Nga atong panalipdan ang atong independence o atong likayan ang pagtuo ni ining mga tao nga nagsabwag og kagubot, protect truth from distortion. Hilungos atong lungsod. Distortion. Kay lagi ipang distort man. Ipang distort mga igala. Alan Peter. Maaduha ka itong distort mga igala kamatuoran. Oy, ginamit pang Biblia. Sigurado ni impirno lagi. Sigurado. Sigurado ni impirno. Na-interview na sa SMNI. Tanawa na ko ninyo. Ha? Atol mga galas guliyang Senado. Tanawa ninyo unsay sa barulti. He was distorting the facts. Mao lagi niya ang mangutana ining bongbong ni. Ya, palagi ni bongbong. Ano ang gipasagdan mamanay mo nakabuhi ning mga irong buang nga peligro lagi ning mga paak? Ha? Peligro lagi makapaak ning mga irong buang? Kining gimahimo bang Alan Peter? Angay na mo ni signiton. Angay na katong impresohon. Oh, sa mga bakak nga idang gipangkuan? Ha? By the way, ang idang mga speech it is not protected sa under the Senate. Ha? Kini sa mga speech? Kato isang mga pasangil nilang lakson? Nga, nanguli ning mga minority. Kakaunsaba sila naman nagsamok ini atong Senado. It was not protected mga igala by any law ang iyang pamahayag. Because it was not made mga igala under the protection of the Senate. Natingalay ko ining bongbong. Nga lang gipasagdan mali mo na yung maglibod suroy kaya mo na yung mga irong buwang. Nakaroon doon na kang hulga, doon na seryosong hulga. Kay ining mga liho putista karong adlaw sa kauluhan. Posible maning sakdan mga igala sa mga sama niya tong putista sa September. Nga gisakdan mga igala sa mga tamulong dagko nagkaguliyang hinong Manila. Spoko ni muna gi ransak mga igala ag Hotel Sogo. Ang mga nag-okupar ito sa taas ninggawas nga naghubo. Wa pa yung mga tapaludo tao ng gawas. Nag-atake ang Hotel Sogo. O sa tayo labo sa Hotel Sogo. Oy! Ha? Gipasagda ng bugod. No? Ni ay Mike Defensor. Nagsigig sabwag mga higalag kagubot. Nagsigig sabwag o kasilag gatos gobyerno. Unsa ra magkiyaan? Nasa iyong gugod ko. Ni ay Attorney Topacio. Ni ay Attorney Jimmy Bondo. Nagpataka na maghubad ining balaod. Mura na makunuhay suhito. Pataka na maghubad. Bida po, oy. Alin? Ano man eh? Ha? Sa iyo tanaw, matuhay ka ang ato nason og nagpabili ni mga irong buang maglibod suroy. Dili, oy! Ha? Dili! Di ta matuhay mga irong nason og mapabili ni magsigig hulgas pamaak ni mga irong buang. Unsa mo ko ang tigpitol po kay di man ka maumulatos.
Ang tigpitol, mong Marcos, labaw mo mong wairo. Aray! Yapon, oy. Mauning. Mauning, atong katilingban karon. Di ko ta makikala maka-expect nga mo abante ta. Oo. Kay gusto ko itong mo abante. Pero di ay sigig bitan itong likod. Niyaon tayo itong gitahasan nga tigpitol ining tigbitan. Otro man pong pitulunon. Otro pong pitulunon. Ngano mo ko lagi taong gipang butaran mo taon ni mga tawahan na po. Oy! Aray! Ang kusog ka to gawin singgit sa una og Marcos pa rin. Marcos pa rin. Golden years ang martial law. Mauri po na ninggit karon nga bangag. Bangag. Paniya ka mo. Ha? Una karon mo na mo nga. Sara po president. Sara po president. Wala pa kasi bumakataw sa itong direksyon. Ngita pa kasi mong sa kislawas, dugan. Beda po na eh. Kinigon lamang ka ron, motuo ta. Atong tuohan ng isugilanon sa mga kargador. Ha? Mientras di ay pasangil ni Sara nga kompletos dokumento na ay mga resibo, himo-himo na. Hinimo-himo ra na. Oh, pero ang mga kargador nga manulti, kana may tinuod. Why resibo ha? Why resibo? Why dokumento? Naghagbos ang mga istorya. Ispoko ni mo na, kay pangangkol ining tubi. Oh, nangabot mis paway, gabi na. Pero ilang picture Sandro Marcos, hapon pa. Klaro pa kaso. Tinonto na ba? Tinonto at the highest level. Inamaw at the highest level. Pero ato gibong tuuhan. Nga naman. Kay si Bangag atong kontra. May asa man tabi. Ni ay way hinongdan o arita mga galas birdogo. May asa na. Asa ta. Ato mahira isalikway kering. Hindi na ulo po ni, wapo hinongdan po lagi ng leader ya. Ato ba ni isalikway kering way hinongdan leader? O arit na mga galas, berdogo nga magsigit sa ni panggukod. Oh. Bayasa man mo. Ako, ini no. Arit ka sa tuwing small business. Ato sa ni palotod. Apigit na manahon. Ha? Kay, Ormila, 16 na kabuok. Oy, 16 na kabuok ngita. Disisize na ni Kemok. Sa una, 15 naman to. Karoon, disisize na. Ay, Kemok. Magpangita din itong mga small business. Sila si Mama Puring. Mama Puring. O si Manonistor. Si Mana Nading Ralios. Mana Alice Colina. Si Papa Pedoy Crisostomo. O si Mama Magding Crisostomo. Tabay. Si Sir Osting Rio Masanuan. Si Inday Gamay o Inday Dako. Mga anak ni Manuhin ng Bilbar. Ang Reyna mga galas Kabulakan 1969. Mother God Tiring Rabi. Si Manoy Rolly Aquino sa Gumis. Si Part Ray Bohol. Part Ray Bohol. Dili ang Maxer ha. Raymark man to. Raymark Bohol ng Maxer. Kinitig sa naman ha. Part Ray Bohol. Ang itaon nila. Si Mananina sa Busido. Sa Barangay Talisay. Si Mian Rositi. Bago rin yung dito sa Solversness. Ika-16. At sa Palotson mo, balik naman lamang ni Ine. We will be right back for more. Promise.
Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Anan himutang sa RV Fulachi Street duol sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigog, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Tutok mga atak na sa 93.5 Marion FM alas 10:52 nas kabutagon. Balik ta mga sa pamang-ubas tulamanon yung tulamanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning bago sa Hilongos. Welcome back mga gilas na mga upan sa tulumanon sa Gyapon. Palagi mo ng paminaw ni Ubos Galagat sa Kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga nila tantong bungoto Najib Montiraco Bioma. Kigdoyo kay minangga hangtod ng karong udto para sunsiyang taklanining kabuntagon. Kabuntagon kay sunod kay lungos nun ning adlaw mga higalang Biyernes. Pista opisyal, way klase, way trabaho. Independence Day, Hunyo 12, Toy 2026. Oy, murag dugangan ning ato mga higalang tig pangita sa itong mga small business. Baka ika-17 ni si Mark Quason.
Ano naman is managaring, ika-18. 18 na po. Kada buntag, magsipa-sipa, mga igala ang Sibya sa 93.5 Marion FM Dias Pantalan. Ilang duha ka tutal, ano ka, nawa na 18 na kabuon. Tuman sa mga panghandoy 18 na kabuon, mga sa mutag kitaas ini. Mapasigal ko kung Managaring kung si Marcoson. Oy, Sipa ka no kaso, oy ha, sipa ka so, amo ko katiwi ang kuhan, ang kaniyang atingog speaker. Salamat sa papaminaw di ha. Nahinad sila magkamay market, basta ipabarangay, udag ka kay. Pero wala may mo reklamo po. basta na ikaw mahal kong hilumos Mark Francisco. kung Wala, inspirasyon 18 na sila kabuo. Isayos naman tato. Nakapusan sa Mian City. Ano ka nga, dito ka tagapantalan. Managaring, si Mark. Boss Aton Laura, good morning, Boss Aton. Di ba imbitasyon? Ladyo-ladyo naman ni Uban. At natas Uwak, Imelda, o ladyo na po ka niyo, San Antonio. Dispiras ron. Uy, si Imelda no? Dito ka Indoro. Kani kapitan ba sa Imelda? Mag-ihaw naman sa Kabaw, por vida. Ladyo mo good. Ari ako kakap-itis lamang tingali. Kap-itis. Oy! Alam, 55 naman. Apigin sa oras, oy! Apigin sa oras. Ganahan mo, minang istorya. Mga resibo. Oh. Ay, diha bay. Diha lagi kuan, oy, kananaan. Diha bay, bata ba mga hilang naghila kay isa na sayran nga kuan, kung saan kung ta ato kakapitis. O ko to silang bahay tiyo. Pakudug ako tiyo. Pakudug ako. Diha bay, usa ka tao ba nga naghilak kay isa na sayran nga adopted lagi na siya. Doro sa ngaab. Gidol sa amigo. Bay, ang hilak-hilak mga. Sa problema ni mo. Ingon sa adopted ko, bay. Doro sa hilak. Adopted ko. Ingon na isa amigo. Nga nakaingam ka adopted ko. Tanawa ko lang naong ng mama o baba lahi sa aho. Di ibrihag naong wako hiliwat nila. Adopted ko. Doro sa hilak. Ingon ag isa amigo. Anak to ana bay, di tinood. Ingon nga kay ka dito noon. Di lagi na tinood ng istorya. Haadyaw tuohin ang ubang istorya sa mga tao nga adopted ka. Ngano lagi nga di man to tinood nga adopted ko. Ingon sa amigo. Porbida pag imong ginikana no og mangadap mangani kana makatong naong nga ilang adapon. Aray! Wa ka sila mangitag mato hisura nga bata nga ilang adapon kana katong naong nga ilang adapon. Isa mo tong hilag bata. May lami. Dungan ta ato karon na inig humanin mo diha. Ari ako kay alas 11:30 tiyo kay pa may amigos. Alas 11:30 ari temprano makahukad kapit itis ito.
Aso si media na, sabi kihon po na patutulo manon lae. Basta ikaw nagdaan na ho, ha? Ang hinaw ko ito daan, ikaw nagdaan na ho. Dawat na ta, masalbar tong usa ka nung agad. Daon sang hapon, at kabuhos linlin. Nagwa tayo imbitar na, no? Lasmang ka rito. Talay, wata ikaw panahon. Wata ikaw panahon. Anton sa ugba na pohon. Napam na yung ugba no, natukok sa pusa na ron. Tupo itong balik. Ito na ugba na pohon. Sagan mga yun, kinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihunaon yung pangabaga sa mga salungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Kira sa mas ilaron. Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kini yung muskalagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga di na tantong bungoton. Najib Montira Cobio. Manamilit og mayon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. All roads lead to Uwak, Imelda, and San Antonio. Maadong good morning, Hilongos, soar high. Hilungos atong lungsod. Dancing as the wind slowly grazing, bodies of water are now gaining.